And thank you for attending our Sunday school today. And Happy Lord's Day. Kung naalala niyo po, noong December, I think 1 week in December last year, I went to a province called Apayao. It's 664 kilometers from Cubao. Yun po from Manila. Dahil yung kilometer post doon ay may nakalagay na 664. So, kung familiar kayo, yung sa mga kulay yellow na kilometer post, pinapakita sa inyo yung numbers in kilometer away from kilometer 0, at yung kilometer 0 ay Luneta Park. So, ang Apayao, yung pinuntahan ko yung binabaan ko yung Abulug sa Cagayan, it's 664 kilometer post away from Luneta. So, sumakay ako ng bus from Cubao, at talaga naman na dahil hindi sleeper bus yung nakuha ko, ay pagdating pa lang sa bahagi ng La Union, hindi ko na alam kung saan ko ipopwesto yung puwet ko, no? Sa sobrang ngalay, sa sobrang tagal ng pagkakaupo, talaga namang hindi ka makakatagal. But recently, I was able to watch a vlogger, at yung vlogger na ito ay biker or cyclist. Tapos bigla ko nakita, nagbike siya from Monumento hanggang Pagudpud. Tapos pabalik, ang daan ay Nueva Vizcaya. Pangalan niya MacArthur. So hindi ko naman siya ni-introduce, pero yan yung pinapanood ko na vlogger, si MacArthur. Ano na rin siya, Philippine Loop. So from Manila hanggang Surigao sa Mindanao, tapos pabalik. So sabi ko, nagreklamo ko dahil hindi ako maka-endure sa bus, pero merong mas higit sa akin at siya ay nagbabike pa. Kaya may kita natin na when it comes to life, meron tayong iba't ibang kapasidad, meron tayong iba't ibang kakayanan, at meron tayong kakayanan na hindi kaya ng iba, at meron tayong mga hindi kaya na kaya naman ng iba. At sa usapin ng kakayanan, kapag nasasagad ang ating abilidad, kapag nasusubok ang ating kakayanan, doon pumapasok ang salitang endurance. Kapag nagpapatuloy pa rin tayo sa isang bagay o sa isang gawain, kahit nasasagad na yung ating lakas, ang tumatakbo ng karakter sa atin sa mga oras na yan o sa mga panahon na yan ay tinatawag nating endurance. At sa larangan ng pananampalataya, bilang mga Kristiyano, maaring tatanungin ko kayo, ilang taon na kayong Kristiyano? Mula nang kayo ay binautismuhan o mula nang kayo ay nag-profess, at hanggang ngayon, bakit kayo nakakatagal? Ano ang reason kung bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya? Mahalagang usapin yan sapagkat ang Kristiyano o sa isang Kristiyano, hindi dapat isang sorpresa sa iyo na ang buhay na ito ay punong-puno ng mga pagsubok. At napaka-common ng salitang pagsubok sa Kristyanismo dahil bokabularyo mismo yan ng salita ng Diyos. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, dito papasok ang isang mahalaga pang salita na binabanggit ng Bible na dapat taglayin ng mga Kristiyano, at yan ay ang kakayanan na tinatawag nating endurance or endurance. So that's our topic for today. If you have your Bible, open with me in the book of James, chapter 1, verses 2 and 3. James chapter 1, verses 2 and 3. I will read this in the English Standard Version of the Bible. James chapter 1, verse 2 and verse 3. May pamagat ito sa ESV na testing of your faith. Wasn't it? Now, verse 2 and verse 3. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Dawin na natin yung verse 4. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect
and complete, lacking in nothing. So dyan makikita nyo po na itong sulat ni Santiago sa Tagalog o James sa English ay sinulat niya para sa 12 tribes in the diaspora or dispersion. So kung matatandaan nyo, after AD 17, nangagkalat ang mga Kristiyanong Hudyo dahil kung maalala nyo ay dito naganap yung dito naganap yung matinding pag-uusig sa mga Hudyo noong AD 70. And after that, nangagkalat sa iba't ibang bahagi ng Asia, Africa at Europa ang mga Hudyong Kristiyano. At sumulat si Santiago para sa kanila referring to the Jewish Christians scattered outside Palestine. Because remember, walang state of Israel prior to 1945. Remember that it's Palestine. Kaya dapat maintindihan natin saan din nanggagaling itong mga Arabo ng kanilang pag-aangkin ng Israel dahil wala ng Israel prior to 1945. So the US government ay kinontrol ang state, inalis ang mga Palestino, pinabalik ang mga Israelita na mixed race na o mixed blood na, kaya ang mga Israelita hindi mukhang Israelita, di ba? Mukhang mga Amerikano. Dahil ito'y inangkin at pinabalik lang sila doon. Siyempre, hindi pumapayag ang mga Arabo, ang mga Palestino. So, instead of telling the Israelites to escape suffering during this time, James teaches them how a mature Christian should respond to it. Kasi ang nature ng tao na isang totally depraved, when there's something that's causing you to suffer, our desire is to go out or to come out of that suffering. Umalis, ialis tayo doon. Ayaw natin ng endurance. Ang gusto natin, escape. And that's the nature of a human being. However, Apostle James, iba ang kanyang ginawa. Iba ang kanyang pagtuturo. Ang pagtuturo niya ay mag-respond ang Christian in a mature way sa mga sufferings. At ito yung flow of thought na pinakita ni James sa kanyang sulat. Una, yung katotohanan na ang mga pagsubok ay dumadating sa mga mananampalataya. Agree? Agree. Kung ikaw ay mananampalataya, you and I know na trials come. It really comes. It comes our way. Kaya nga, meron pa tayong colloquial na sinasabi na hindi ka totoong Christian pag hindi ka sinusubok. Because kasama yan sa buhay ng isang Kristiyano, sa journey ng isang Kristiyano. The trials come to believers. And when trials come to the believers, second, trials test faith. Trials test faith. Sinusubok ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Hindi Diyos ang sumusubok Sinusubok ng trials ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya kapag may trials, yumayanig ang buhay ng isang Kristiyano. Di ba? Nawiwindang. Or sometimes nagpapanik. Sometimes we get anxious on it. But the thing is, trials test faith. And third, tested faith produces steadfastness or endurance. Kapag nasubok ang pananampalataya, ito ay may bunga, may pinupuntahan, may produce. At ang pinoproduce niya ay ability to be steadfast or endurance. Yung steadfast is archaic word na pero ang ibig sabihin nito is endurance. Alright? Kaya steadfast is steady. Steady. And fast is
yung word na fasting, di ba, lumilipas, yun ang ibig sabihin nun eh. Dito, steady sa paglipas ng mga trials. Kaya ganyan yung word na yan. Pero ang ginagamit na natin now is endurance. And fourth, kapag ang isang Kristiyano ay nagkaroon ng endurance out of sufferings or trials, ang epekto nito sa mga Kristiyano, maturity. Kaya hindi nagmamature ang isang Kristiyano dahil lang nalagyan yung isip niya ng systematic theology o nalagyan ng isip niya ng 4-year course ng theology. Hindi yon ang measurement ng maturity. Ang measurement ng maturity is that the Christian should experience trials, and those trials should test his or her faith. Third, once the faith has been tested, it should produce steadfastness or endurance on his or her path. And fourth, endurance matures the Christian. Dito pa lang, nagiging mature ang isang Kristiyano. Kaya alam natin, kapag ang nagsasalita ay nanggagaling lang sa kaalaman o ang nagsasalita ay nanggagaling na sa karanasan. Kaya magkaiba yan. Kaya ang point, ginagamit ng Diyos ang mga pagdurusa or dolorosa. Ginagamit ng Diyos ang mga dolorosa o suffering para spiritually ma-shapen ang kanyang mga tao. So, nanonood ako ng isang documentary, yung mga panday na talagang nilalagay nila sa hurno ng nag-apoy ang steel o ang bakal para kapag ito ay nagbaga, ay kaya na nila itong imolde sa kung anong shape ang gusto nilang gawin. So, isang matigas na bagay na mahirap siyang i-mold, kailangan mo siyang palambutin muna para ma-shapen mo siya. And that is the very essence of affliction. Diba? Tignan natin ang Isaiah chapter 48 verse 10 as a reference. Isaiah chapter 48 verse 10. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction. So, paano tayo nire-refine ng ating Diyos? Nilalagay tayo sa hurno ng mga paghihirap. Kaya, gusto mong mag-mature, gusto mong umunlad bilang isang Kristiyano, hindi ang prayer ay ialis mo ako sa mga paghihirap, kundi turuan mo akong ma-endure ang mga paghihirap. So, remember, when the 3 young men doon sa furnace nung panahon ni Daniel, di ba yung 3 na nilagay doon sa kugon, ano nangyari? Naging 4 sila. So what happened was, God didn't take them out of the furnace, but He joined them, kasi sila naging 4. And His very presence in that furnace, right, had given those young men the ability to endure. Kaya yung pala yung prayer, no? Alin natin yung mawala tayo sa paghihirap, pero wala na sa atin ng Diyos, o gumugulong tayo sa paghihirap, pero kasama natin ang ating Diyos. That's why I love this verse. Dahil nagbigay sa akin ng verse ito si Ate Eli. Nung ako'y dumadaan sa paghihirap, nakakala ko mahirap. Pero pag tumagal, matatawa ka sa sarili mo na, di ba, iyak-iyak ka pa. Pero, yun nga yun eh. Dahil kapag nalagpasan mo siya, tapos may mga trials uling dumating na ibang level na,
Matatawa ka na dun sa mga trials mo in the past. Kasi yung pala ay nade-develop mo na yung endurance. Isang example, kung mahilig kayo sa K-drama, merong palabas na ang title ay Resident Playbook. Yung Resident Playbook, ano sila? Samahan sila ng mga doktor na sa Korea, sa South Korea, na nasa first year sila ng residence. Kasi ang pagdodoktor sa South Korea, may internship. Tapos pagtapos sila sa internship, meron silang 4-year residence bago sila maging specialist na doktor. So sa Pilipinas, hindi masyadong introduce yung ganyan, pero sa kanila ganon. So kapag nasa first year residence ka, nandun lahat ng hirap. Kasi lahat ng supervision, tapos micromanage pa sila, lahat. Kita mo yung pagiging busy ng bawat doktor. Yan, kasi medical drama yun. Tapos, reklamo sila ng reklamo, iyak sila ng iyak, lagi silang pinapagalitan ng mga superior nila, hanggang sa napapansin nila, nakakayanan na nila yung work. Nawawala na yung mga complaints nila, nasasanay na sila sa rhythm, nahanap nila yung rhythm nila sa work. Hanggang sa napansin nila, dumali na yung trabaho natin. Hindi, yung pa rin yun. Pero, nasanay ka na. So, ganyan din sa buhay ng mga Kristiyano, may mga bagay sa atin na ang hirap gawin. Nung tayo ay binaptize, nire-require tayong pumunta sa church, hindi ng Sunday morning, kundi ng Sunday morning at Sunday afternoon. At sa umpisa talagang maisip ko, ang hirap nito. Buong araw, hindi ko makikita yung mga tao sa bahay. Nandun ako maghapon sa simbahan. Pero hanggang sa dumating yung panahon na nasasanay ka na at hindi mo na to iniinda, at kapag ka na-absent ka ng isang service, nararamdaman mo na parang may nawawala sa'yo o may kumakalas sa'yo. So yan ang wonder at beauty ng ability na tinatawag nating endurance. Kasi ginagawa tayo nitong sanay sa isang bagay na mahirap. Walang may gusto nito. Pero tayo mga Kristiyano na nakakaunawa ng hiwaga nito, na naisin natin ito. Ginagamit ng Diyos ang mga suffering para hulmahin spiritually ang kanyang mga tao. Ano ang ibig sabihin ng word na steadfastness? Or sa salitang moderno ay endurance or perseverance. It refers to the ability to remain faithful under pressure without abandoning trust in God. Ayan. Kaya kapag ako po ay nag-i-interview ng ahente, hindi ko inaalis lagi yung tanong na paano ka humahandle ng stress? Ano ang ugali mo pag nape-pressure ka? Bigyan mo ako ng senaryo mo noon na ikaw ay na-pressure, ano ang ginawa mo at paano mo na-overcome. Kasi lahat yan, napaka-importante. Baka hindi mo kayanin pag ini-scold na kita kapag nandito ka na. So, yun yung reality na makita mo. Kasi ako po, coaching, tapos pag paulit-ulit ka na nagiging scolding na ang labas ko. Kasi paulit-ulit ka na eh. Diba? Sinabi ko na taso eh. Tapos yun na naman ang ginawa mo. Sinabi ko na taso eh. Yan naman ang ginawa mo. May inis ka talaga sa akin. Kaya, very important sa akin yung ano ang character mo kapag ka binibigyan ka ng feedback, kapag kino-coach ka, o kapag may kino-correct sa attitude mo. Kasi nature ng tao ang mag-retaliate. Dahil may pride tayo, ayaw natin na pinupuna yung sa tingin nating tama, sa environment ng workplace, hindi yan maaari. Kaya nga may manager, kaya nga may supervisor, at kaya may rank and file. Kasi ganyan ang setup niyan. Now, paano tayo mananatiling faithful kahit tayo ay nasa matinding pressure na hindi natin iniiwanan ang ating pagtitiwala sa Diyos? Ito ngayon ang turo sa atin ngayong umaga na ito. Christians should not waste suffering by responding with bitterness.
Dapat i-welcome natin yung suffering na dumadating. Hindi yung nakaiwas agad tayo sa suffering at nagiging bitter tayo on it. Christians should not waste suffering by responding with bitterness, unbelief, compromise, or worldly escape. Instead, trials should drive us toward deeper trust, obedience, prayer, and dependence upon God. So, isa-isayin natin yan. Ano yung mga dapat na tugon natin sa mga pagsubok? Mas malalim na pagtitiwala, pagsunod, matinding panalangin, at pagkapit sa Diyos. So yan ang mga Christian ways of endurance. Alright? Now, ang kabaliktaran ng endurance ay faint-heartedness. So, again, makikita nyo lagi sa word sa Bible, especially sa King James, yung word na faint, or ang noun is faint-heartedness. Ito ay trait of lacking courage. Nawawalan ka na ng courage. Ito yung tinatawag natin na didiskorahe o nadidiscourage ang Christian. Nawawala na ng boldness yung Christian. Di ba? Nung hindi pa sinasaway, confident yung boses. Nung may pinuna, pahina na siya ng pahina. So, ganyan na nagiging epekto. Kawalan ng resolution, at madalas nating makita yung fearfulness, timidity, or hesitation. Ayan. Kaya yung isang character dun sa Resident Playbook, yung, namuta ko yung pangalan. Basta yung bida dun na babae, dati na kasi siyang intern. Kaso, nag-quit. Pero nagkautang siya ng 50 million kasi overdraft na yung bangko niya. So, kailangan niyang bayaran. So, kailangan niya maging employed uli. So, bumalik siya sa pagdodoktor. Pero sa umpisa, talagang kita mo, tamad na tamad siya. Lagi siya nangangulumata. Ayaw niya sa ginagawa niya. Nasa isip niya lagi, umuwi na. Ganyan yung mga typical na empleyado na ayaw magtrabaho. Di ba? Pero gusto kompleto yung sahod, di ba? So, maraming ganyan na lagi nakatingin sa oras, out ko na ba, ganyan. Walang pakialam sa paligid. Kapag lunch, gusto niya mag-isa lang siya. Yan. So, yan, ganyan na ganyan ang undemotivated na employee. So, character yan ng faint-heartedness. It is a refusal or failure to remain faithful to God when trials, temptations, suffering, or delays become difficult. So kapag medyo mahirap na ang mga nangyayari sa Kristiyano, diyan mo makikita kung ang Kristiyano ay may maturity. Bakit? Na-endure ba niya? Right? Kesa yung Kristiyano na may dumating na problema ay nagwawala na o kung ano nangyayari sa kanya. May mga common sins na maaring guilty tayo pagdating sa usaping na ito. Una, yung spiritual quitting. Maraming Kristiyano sa simula ay enthusiastic, talagang napaka-giliw, ang tawag doon? Maligalig, talagang masigasig, ayan. Pero tumitigil kapag ang Kristyanidad ay nagiging mahirap na para sa kanya. At yan yung binabanggit sa Matthew 13:20-21. Buksan natin. Matthew 13:20-21. Ito po yung ating mababasa. Umpisa natin sa verse 18. Hear then the parable of the sower. Ito natin text mamaya. When anyone hears the word of the kingdom, kaya hindi ko masyado explain
Baka maagaw ko yung central point. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, again, yung kingdom, hindi church. Alisin natin sa isip natin na ang parable ay tungkol sa church. Hindi. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what's sown along the path. As for the sown on the rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Ito yung sinasabi ko na nag-quit, spiritual quit. Alam niyo yung pag pumunta ka sa mga graba-graba na lugar, yung mabato, pero may tumutubong mga halaman, napapakaliit, hindi lumalaki. Tapos, ang bilis niyang mahugot. Kasi hindi lumalalim yung ugat niya. Bakit? Kasi nga, graba-graba nga. Di ba? So, ganito ang picture nito. Yung mga seed na napunta doon sa mga mabatong lugar o sa mabatong lupa, ito daw yung narinig yung salita ng Diyos at pagkapakinig na niyang salita ng Diyos, nireceive niya with joy. Masaya siya. Yet, verse 21, he has no root in himself. Wala rong ugat. But, yung word, endures for a while. Ano ba ibig sabihin ng for a while? For a short period of time. So, siya ay nag-endure for a short period of time. When tribulation or persecution arises on account of the word, immediately or by and by, he falls away. Ayun. So, ang dami nito. Magaling si preacher. Articulated si preacher. Kaya ang mga nakikinig, na-bless ako. Na-bless ako sa preaching mo. O brother, na-bless ako sa preaching mo. Ang problema, hanggang ganun lang. Kaya kapag sinubok na siya, pag dumating na sa kanya, especially yung mga challenge dun sa sermon, kaya ang pinakatatandaan nyo lagi sa sermon, challenge. Kasi yun yung inaasahan sa inyo. Yun ang lagi nyong iisipin. Kasi yun yung tatargetin mong gawin starting tomorrow. Yung challenge. Kaya kapag ka ang natandaan mo sa sermon ay joke, di ba? Ewan ko kung tatawa ka from Monday to Saturday. Tandaan nyo, you may be entertained for a short period of time, pero paglabas mo sa simbahan, nandyan ang totoong labanan. Hindi naman battleground yung church eh. Parang kampo to eh. Andito tayo para magpahinga, umigib uli ng lakas, ma-inform uli tayo ng mga tactics, ng mga techniques. Paglabas natin, nandyan yung laban sa labas. Kaya nagtataka ko pag ang mga Kristiyano nagpapaligsahan sa loob ng simbahan. Eh, hindi naman ito yung battleground. Di ba? Kumbaga, anong point? Nagtatalo kayo sa dalawang version ng theology? Anong point? Anong gagawin sa inyo niyan? Anong transformation mahalaga ang mangyayari sa inyo? Sige, given na tama ka o tama siya, anong magiging epekto nun sa inyo? Di ba? Tapos, paglabas, alam ng mga tao na wala kang ibang kayang gawin, kundi magbasa lang ng mga libro mo at makipagtalo. Eh, hindi yan yung totoong buhay. Sabi ko nga sa inyo, slice of life lang yun. Huwag mong gagawing world, yung slice of life lang. Halimbawa, yung mga Kristiyano na sobrang fanatic naman sa mga religious activities, yung lahat ng conference, inatinan. Lahat ng Bible study, inatinan. Pero naging pabaya sa pamilya, naging pabaya sa pag-aaral niya, o wala siyang kwentang empleyado. Hindi maganda ang patotoo mo. Kaya pansinin niyo yung mga ganyan tao. Ako, nanggaling ako dyan eh. Sa sobrang ko sa church, parang boring na boring ako pag nasa bahay ako. Parang ayokong nasa bahay ako. Parang ayokong umuwi. Pero mali pala yun. O yung mga reklamo ng reklamo sa trabaho kasi hindi nila
pinag-aaralan kung paano mahalin ang trabaho nila. Pagpasok nyo pa lang, nasa isip nyo, uuwi na. Di ba? Kaya ano nangyayari? Nasasayang yung araw nyo. Hindi nyo na-enjoy yung ginagawa nyo. Unless may maging crush ka sa work. At araw-araw. Noong ako natuto mag-piano, dito sa Historic Heritage, ngayon ko na ito sasabihin, may naging crush ako sa church. Pag dadating na siya, gagalingan ko kahit di naman ako magaling. Kaya akala mo, nag-e-endure ka, di ba? Kasi tinatapos mo yung service, talagang nandun ka, active ka, and kicking, pero ito pala siya. Wala talagang ugat, wala talagang lalim, naging recipient ka lang, pero hindi ka kumapit dun sa tinanggap mo. Kaya ano nangyayari sa kanila? Ano sabi? Kapag dumating ang persecution or tribulation, nagpo-fall away ka agad. Ayan. Pero ano yung pinuri dito sa verse 23? As for what sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. Ano ibig sabihin? Hindi lang basta nag-grow, kundi naging fruitful pa. So ano ang bunga ng isang taong nag-endure? Again, babalik tayo sa sinasabi natin kanina, maturity. At yan ang pinaka-mahalaga sa Kristiyano as far as his sanctification is concerned. Kasi ano ang ginagawa sa'yo ng sanctification? Ginagawa kang mature na Kristiyano. At alam ko, wala pa tayo sa past tense niyan. Dahil hanggang ngayon, nasa way pa tayo para maging mature. Pero can we say na medyo malayo na yung nararating ko bilang isang Kristiyano na nagpapagal. Kaya ito yung ibig sabihin natin kapag sinabi nating Kristiyanong nagpapagal. Ang Kristiyano na nag-e-endure. Ang Kristiyano na nandyan pa rin kahit mahirap na yung nangyayari sa kanya. Hindi siya umaayaw. Kaya pag ako nagpo-coaching at ang complaint ng agent, nahihirapan siya, tas sinasabi ko sa kanya yung work na he or she is supposed to do, at sinabi pa rin niya mahirap, yun na lang yung sinasabi ko, quit. Kasi wala na akong ma-offer sa'yo. Ito yung work eh. Nahihirapan ka, quit. Hindi ako gaya na ibang TL na lalambingin ka na, kaya mo. Hindi, pag hindi mo kaya, di, wag na. Kasi isa sa ayaw kong gawin, yung ako yung gagawa ng work ng ibang tao. Hindi yung tamang goal. Especially kung ikaw yung nasa leadership. Tapos, para ma-achieve mo yung team goal, ikaw na rin yung gumagawa ng gawa nila, hindi yung tama. At hindi ka magandang leader pag ganun. Dapat ang vision mo, ma-train mo sila, na gumagana sila, kahit wala ka dyan. Ganun dapat. Hindi yung kapag wala ka, nawiwindang sila kung anong gagawin nila. Kaliwa, kanan, diretso, atras. Kasi sanay silang lagi kang nandyan. When my team achieves that, nagagawa ko ng pumunta sa beta, sa gamma, kapag may mga business strategy. Kasi kaya ko na silang iwan kahit wala silang visor on the floor. Pero maraming mga Kristiyano na kagaya nitong pinag-uusapan natin, shallow-rooted ang kanilang pananampalataya. Kaya ang bilis silang mag-quit. Konting hirap, quit. Nasubok lang ng konti, quit. Na-offend nga lang ng konti, quit. Hindi naman mahirap ma-offend, di ba? Masakit sa damdamin. Pero wala pang involvement ng paghihirap doon. Hindi ka pa napagod. Wala pang pinapagawa sa'yo.
Kaya yung mga ganyan, ang layo pa ng journey niyan. Ang layo pa ng, kumbaga, ang dami pang kakaining word of God. Yung, hindi mo lang nabate, Mother's Day, di ba? Tapos, nanggagalahit. Number 2 is impatience with God. Ito yung mga Kristiyano na kapag nag-pray, nagdedemand agad ng immediate answer, immediate success, or immediate relief. Parang, kaya meron akong kakilala, pag sumasakit yung ano niya, may sumasakit sa kanya, di ba, pain reliever tayo, hindi siya naggaganon. Sabi ko, para mawala. Sabi niya, yung mga gamot niya, parang wala naman nangyayari. Ang nangyayari, hindi ka lang nag-iintay kasi hindi naman agad-agad yan na pag inom mo, biglang wala na yung sakit, di ba? So, syempre, i-absorb pa yan ng katawan mo, pupunta pa yan sa kung saan, hanggang sa makarating sa utak, para i-block niya yung utak na sa signal nung sumasakit na masakit. Ganyan naman ang ginagawa ng pain reliever eh. Binablock yung isip mo na ma-receive na masakit. Ang totoo, hindi nawawala yung problema. Hindi nawawala. Kunyari, ngalay ka, uminom ka ng naproxen, uminom ka ng mga pain reliever, hindi naman nawawala yung sakit nun eh. Pero, binablock ng gamot yung way sa utak mo na ma-receive na may masakit. Ganun ang nangyayari. Kaya nga, pain reliever eh. Nire-relieve niya yung pain. Pero hindi yung kagad-agad ganun. Maraming Kristiyano, ganyan. Kapag nahiningi sila sa Diyos, ang demand agad nila, immediate na answer. May sagot agad. Immediate success. Nabibilang niyo ba kung ilang prayer request ang masipag kayo every Wednesday or every Sunday sinasabi nyo, hanggang sa nagsawa na kayo kasi walang nangyayari, hindi nyo na binabanggit o hindi nyo na minimension sa prayer meeting. Anong ibig sabihin nun? Nagiging impatient tayo. Kasi ang gusto natin, masagot agad o masatisfy agad yung hinihingi natin sa Diyos. Kaya nangyayari, hindi kaya ng Kristiyano mag-endure. Hindi kaya ng Kristiyanong makatagal at makaintay. Malinaw naman ang sabi ng Panginoon di ba, na hindi naman yan iniiwan na unanswered ang prayer mo. It's a yes now, or a no today, pero a yes tomorrow, like wait, I can do it tomorrow, or I can do it the other day, etc., etc. Yan linaw ng Jeremiah 33:33, di ba? Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. At isa pa, kapag ang Kristiyano ay may character ng endurance, it involves trusting God's providence. Anong sabi ng Romans 8:28? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So yun naman yung pangako ng Diyos sa ating mga mananampalataya. When we ask something of God, ibigay man niya o hindi, ang answer niya is always good for you. Kaya, ang gawin lang natin, mga kapatid, kapag mahirap at humingi ka ng saklolo sa Diyos, hindi ka na mapapatay ng Diyos. Kaya endure. Endure lang. Di ba parang yung bata ka pa, sinisinulid yung ngipin mo umuuga. Siyempre, alam mo, masakit. Pero you need to endure. Kaya araw-araw, sumasakit yan. Di ba? O sige, isang sakit na lang. Para pagkatapos, wala na. That's the essence of endurance. Because after you endured, long-lasting ang effect. Ganyan din sa Christianity. Mahirap sa buhay na ito ngayon, pero ang buhay na ipinangako sa atin after ng buhay na ito is worth living for. Compromise under pressure. Third, maraming Kristiyano, instead na manatiling faithful, ang ginagawa ng iba, ganito, para Christian pa rin ako, makikipag-compromise. Iko-compromise yung biblical convictions
para ma-avoid yung rejection, criticism, or suffering. Ito yung mga Kristiyano na natututong makipag-deal sa kaaway o natututong i-give up yung mga tenets of the faith. Para alin? Kristiyano pa rin ako, pero good din ako sa ayaw sa amin. Di ba? Yung mga Kristiyano na winelcome yung LGBT. Yung mga Kristiyano na wini-welcome yung social justice issues. Yung mga Kristiyano na nagiging pro-abortion. Yung mga Kristiyano na pinapapasok na si mayor sa church para hindi sila guluhin, hindi sila gipitin or whatsoever. Yes, walang nararamdaman na hirap. Yes, komportable ang mga tao. But the point is, walang endurance. At ang pinakamasama, question na ang Christianity. Kasi Christianity is all about suffering and enduring it. Yun. Tinatapat ko na kayo. Huwag niyo isipin na ang Christianity ay parang kagaya ng ibang club dyan na parang sikat ka o cool ka pag pumasok ka sa loob. No! Ang Christianity ay lugar ng mga mananampalataya na walang araw-araw sa ginawa ng Diyos. Laging may trials, may suffering, but the good thing is God always provides the way to endure and the way to overcome. That's how Christian life is. Pero pag natututo na ang Kristiyano maging compromiser, nagiging questionable ang kanyang pananampalataya. Ang nangyayari, ang pananampalataya mo is profession na lang. Pero ang ginagawa mo, pang-unbeliever na. Kaya ako sinasabi, questionable na ang pananampalataya. Wala nang suffering sa kanya. Wala na siyang paghihirap. Di ba? Kasi bati siya ng mga demonyo, bati siya ng mga satanista, bati siya ng mga ateista, lahat na. Kaya, kumbaga, kung tayo mga Kristiyano, Pariseo, yung mga ganyang compromiser, yun yung mga tax collector. Na mga Hebreo din, pero nakikipagsabuatan sa Roma para gipitin yung mga kababayan nila. Ang tawag doon, traidor. Diba? Ganyan yung traidor eh. Pilipino ka, bargain ka sa ibang bansa, nakaaway ng bansa mo, di ano ka? Traidor. Nakikipagsabuatan ka. Ganyan ang mga compromiser. Naalala niyo yung isang British Baptist na nakalimutan ko yung pangalan niya. Ang laki ng pagsisisi niya sa buhay niya dahil isang beses compromise siya sa Church of England para hindi sila ma-persecute. Tapos ang nangyari, siyempre naggalit sa kanya yung mga kapwa niya Baptist. Pero the next time na pinressure uli siya, pinanindigan niya na. Pero ano ang kapalit? Yung recognition, hospitality, at pagiging welcome niya sa mga kapwa niya mananampalataya. Gusto mo ba na tinatawag mo yung sarili mong Kristiyano pero hindi ka na nakikitang Kristiyano ng mga kapwa mo Kristiyano? May ganun eh. Ikaw na lang ang nagpapakilalang Kristiyano ka pero hindi na ganun ang tingin sa'yo ng kapwa mo Kristiyano. Parang pastor daw siya pero hindi naman siya kinikilalang pastor. Kasi wala siya pinagpapastor. Pero proud na proud pa rin siya na tinatawag siyang pastor o nagpapakilala siyang pastor. Di ba? Nandun ang endurance niya. Yung kakapalan ng muka, di ba? Na-endure niya. Pero yung dapat pag-enduran bilang Kristiyano, wala. Huwag tayo maging compromiser, yan ang ibig sabihin mga kapatid. Manindigan tayo. Ibang klase na pag-integridad at dignidad ang nawala sa ating pagkatao. Ang hirap nun ibalik. Di ba? Kaya ang Christian testimony, once na masira, maayos pa. Pero bang hirap? Yun ang issue. Ang hirap niya. Meron akong banga na niregalo sa akin ng agent ko dahil galing Baguio. Ayaw na ayaw ko yung talagang mahawakan na iba kasi nga, ang ganda ng banga eh. Tapos yung pamangking ko,
nasagi. So, nabasag. So, binili ko talaga ang pinakamahal na super glue sa DIY. Parang bulldog yata yung malmal. So, doon ako dahil naayos ko. Pero, kitang-kita ko yung mga lamat. Ganyan ang nangyayari kapag na-repair ang Christian testimony, kita pa rin yung maraka na yun. Kaya minsan, huwag kang magagalit kapag okay ka na ngayon as a Christian, tapos may nagawa kang mali, biglang may sumumbat sa'yo, kasi dati ginawa mo na eh. Given na yun. Huwag kang magagalit doon. Kasi hindi mo mabubura yung history. Yung ginagawa nila ngayon, na binubura nila yung mga nasa history, di ba? Oo, sa textbook. Pero sa Christianity, nakamarka yan. Kung ano na yung history mo, nakamarka na yan. Tanggapin mo na yan kasama sa pagkatao mo. Pero magandang patutuunan, tingnan niyo po, binago pa rin ako ng Panginoon. Wala na ako dyan. Praise the Lord. At ikaapat at last, emotional discouragement. Isang kasalungat ito ng endurance kapag ang isang Kristiyano ay mabilis ma-discourage. Pero yung discouragement niya galing sa emotion. Kasi may discouragement na galing sa physical. So, i-explain ko. Yung emotional discouragement is umaayaw ka na hindi dahil sa napagod ka physically or nagkasakit ka, kundi dahil naging emotional ka lang. May ganon, na kaya mo pa rin naman magpatuloy. Hindi naman umaayaw yung katawan mo. Kaya naman ng katawan mo. Pero emotion mo na yung may ayaw. Diba? Kaya nga yung work namin, sasabihin ng iba, buti pa yung work niya, nakaupo lang kayo 8 hours. Ang hindi naisip ng iba, yung pressure sa isip. Yung pressure sa isip. Yung sumasalo ng mga irate na calls. Nakikipag-usap sa mga galit na customer. Yung hinahabol yung kanilang mga stats. Kaya, yung mga nakaupo sa BPO na nakatanaw sa bintana, nakikita yung construction worker kumakain. Anong sabi nila? Buti pa siya. Kailangan lang niya maghalu-halo ng semento. Tapos uuwi na siya. Iba-ibang pinagdadaanan natin. Sila sasabihin nila, buti pa sila naka-aircon, kami init na init dito. Pero yung mga naka-aircon, buti pa siya, hindi siya nape-pressure sa isip. Tanyo. Iba-iba tayo ng pinag-e-enduran. At kahit yung mga kinaiinggitan mo, meron din yung pinag-e-enduran na maaaring hindi mo pinagdaraanan. Pero note, ang discouragement itself, hindi siya kasalanan. Ang ma-discourage ka, hindi siya mali, hindi siya kasalanan. Pero yung hayaan natin na yung discouragement natin ay maging unbelief o yung mawala na tayo ng tiwala sa Diyos, yun yung dangerous. At nagsisimula yan kapag ang Kristiyano ay nagsisimula ng magsabi na God has abandoned me. Yung obedience, useless pala, walang nangyayari sa akin. Or following Christ is not worth it. Walang nangyayari sa akin. Yan. Yang mga yan ay emotional discouragement. Ang napapagod sa'yo, emotion mo. Kaya, naiisip mo, pagod ka na rin. Yung physical mo, pagod na rin. Kaya, mga kapatid, hindi naman masama na maging dramatic ka sa buhay o sa magdrama ka sa kung anong bagay. Pero tatandaan nyo, yung drama mo, is it just your fantasy? Or is it reality of life? Kasi kahit anong drama mo dyan, yung taong neutral, hindi niyan kaya mag-empathize sa'yo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Kaya wag nating hayaan na yung mga drama sa buhay ay yan yung nagda-drive sa atin. Kunyari, nakikita mo sa work mo na parang unfair ang nasa paligid mo,
tapos mag-winch ka about it, mag-speak ka about it, yung mga makakarinig sa'yo, isa lang ang iisipin nila, madrama ka. Hindi nila kaya makakonect sa'yo, hindi sila makikirelate sa'yo. So kapag diyan ka nang gagaling sa emotional distress, emotional discouragement, ang madedevelop mo lang sa sarili mo is self-pity. And it will not help you. Kaya when I do coaching, syempre ang ahente, laging nasa perspective yan ng emotion. Mag-respond ako emotionally and after that, realistically. Now, anong gagawin sa'yo niyang nararamdaman mo? May improve ba niyan yung stats mo? O mape-prevent ba ako niyan hindi mag-issue sa'yo ng corrective action or whatever? So, dapat hindi ka dyan galing. Handa natin, ang presensya ng Diyos, ang mga pangako niya, ang mga purposes niya sa buhay natin, nananatili yang totoo kahit kabaligtaran ang sinasabi ng emotion natin. Kaya, don't depend on emotion because feelings or emotions deceive. Siyempre, masarap sa pakiramdam yung maging masaya, kiligin, maging cheerful, pero tandaan nyo, gano'ng katagal lang ilalas niyang mga feelings na yan. Sometimes, reactions lang yan eh. Reaction to something. Pero pag tapos na, wala, balik ka na uli. Yan na, yung totoo uli. Parang yung mga born again. Dahil ang ganda ng tugtog, feeling nila ang Lord bumababa sa langit, nasa simbahan nila. Pero pagka uwi, madadad na naman lang yung nanay nilang bungangera, yung, di ba? Yung mga kapitbahay nila nakakayamot, balik uli sila sa ganun. Yun yung sinasabi ko na gusto mong ma-hype ka emotionally, pero hindi kayang i-sustain nun yung araw-araw mong buhay. Dahil hindi yung totoong buhay. Kaya, control our emotions, mag-isip tayo biblically dahil ang mga nagiging epekto ng consistent na obedience ay yung mga long-lasting na mga emotions. Joy, love, peace, long-suffering, goodness, faith. Diba? Yung mga fruit ng Holy Spirit. Pero yung, Brother Josh, may love ako. Oo, love mo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, o sa kung sino man. Pero hindi consistent sa iba. Hindi yun pang Christian. May faith naman ako. Oh, may faith din, diba? Nandun sa apay. yung faith na as a character, as a virtue, iba yan sa faith na kung paano ito ginagamit ng sanlibutan. So mga kapatid, tandaan natin na sometimes or always, pasalamatan natin ng Diyos sa mga dumadating sa atin na mga trials. Bakit? Dahil ibig sabihin yan, another opportunity or another item for your maturity. Kasi pag nag-stop yan, mananatili kang ganyan. Diba? Nakikita mo, yung mga kasamahan mo, nag-uunlaran na. Diba? Pero ikaw, andyan ka pa rin. Tapos pag naging emotional ka doon, syempre, awa ka sa sarili mo. Kawawa na ako. Pag-iwanan na ako. Pero anong gagawin sa'yo ng ganon? Wala din. Kaya, learn to endure, remain faithful, consistent obedience, sagot ka ng God's providence. Let's go to the Lord in prayer. Manaming Diyos, salamat po. Alam po namin, kabaliktaran ng endurance ang ginagawa po namin dahil as human, ayaw po namin nakakaranas ng pain,
Ayaw po namin nakakaranas ng mga disappointments. Ayaw po namin napoprostrate. Pero salamat dahil nilinaw niyo po sa amin sa umagang ito na ginagamit niyo ang mga ito to mold us, to shapen our lives, and to mature us. Kaya sana po, Panginoon, bigyan niyo kami ng kakayanan to endure, to understand your ways. May we be reminded again of what you have said in Isaiah, that your thoughts are not our thoughts, and your ways are not our ways. Dahil dumarating po ang mga pagkakataon na gusto namin alam na kagad namin ang lahat o naiintindihan kagad namin ang mga nangyayari at nawawalan kami ng kumpiyansa o pagtitiwala sa iyo. Turuan niyo kami na ma-develop ito para matutunan po namin mag-endure kapag may mga difficulties na nangyayari po sa buhay po namin at ma-realize namin ang providensya nyo sa likod ng mga ito upang kapag lumabas ang perpekto nyong will sa mga sitwasyon namin sa buhay, ay ma-realize po namin, Panginoon, kung bakit nangyari o nangyayari po ang mga ganitong bagay po sa aming buhay. At turuan nyo rin po kami, Panginoon, na huwag kaming madrive ng aming emotions sapagkat ito ay mapanlin lang at ito po ay hindi nagtatagal. At alam po namin na giging blinded kami sa katotohanan ng kapaligiran namin kapag nakikinig kami sa mga dinidikta po ng aming mga emosyon na nanggagaling sa puso na mahina, puso na mapandaya, gaya po ng sinasabi ng Jeremiah 17:9. Kaya turuan niyo po kami, Panginoon, na makita ang halaga ng karakter nito sa buhay po namin. Patawad po sa mga kasalanan namin na involved sa mga napag-usapan po namin sa umagang ito. Pamandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Any question, insight, testimony, reaction, opposition? Lahat po yan welcome. Any question at this point? Meron? Brother Mori. Question for substantial topic ay related ko daw sa topic ng endurance at ako din ng course ko din with regards sa mga endurance is baka kasi naisip ng iba na yung endurance is parang naging routine or habit na nila. Kapag, nabawa, meron, for example, in work. So, kaya nila, ang ginagawa nila sa sarili nila is endurance pa rin. Pero, ang hindi nila namamalayan is nagiging hobby or routine na lang nila yun, pero wala na talaga yung sense of enduring. And then, dahil yung work nila na endurance niya na pinag-uusapan natin is ano na nga siya ginamit nila ng mga Latin, mga Greeks, mga palistahan, or mga so, based niya sa na-research ko din, sabi is sa literatura pa. Hindi ko lang sure kung nag-endure ba sila sa pagsusulat, nag-endure ba sila sa pagpipinta, nag-endure ba sila sa pag-iisip. So, parang ang dumating sa point of view ko is ginamit nila yung self-endurance upang ma-exceed or ma-endure nila yung kanilang limitation. Dahil nga yung tao is mayroong limitation, may dumarating ng mga pressure, is paano yung isang tao na-endure yun above their limitation. Halimbawa, sa example na natin, yung mga tao na, let's say, position na sa word, yung mga tine-torture. So, na-endure nila ng una, pero habang tumatagal, parang masakit sa kanila yung nangyayari, pero nandun pa rin na kaya nilang tiisin. O kaya naman sa larangan naman ng sports. Yung iba, inaabot nila yung world record nila. Yung kaya nilang takuin yung mabilis, yung iba naman. Kaya mo una, bilisan pa yung world record nila. So, parang tumarating yung thinking ko na hindi siya happy, hindi rin siya routine, at hindi rin siya part of our stamina. Kumbaga,
it is a gift pa rin ng Diyos na binigay sa atin na nakakapag-endure tayo sa mga nangyayari dito sa mundo. Example nga, madala sa atin sa suffering. And then share ko din sa may spiritual quitting. Kadalasan kasi kaya nakikita na yung mga Christians sa pag-serve nila, kaya ng March chapter 13 is because una, na-enjoy na kasi nila. Pero yung pag nagkaroon na ng sawayan, dinisip din na parang ayaw ko na dito. Dinisip din ako, kaya di naman ako na-appreciate o nilinis lang ako dito, tapos pagagalitan pa ako. Parang unfair naman. So parang yung mga maliliit lang na pagkalabit sa kanila is parang hindi na nila kaya mag-video. At para okay naman sa ibang sitwasyon is hindi napapansin yung kanilang mga pagpapagal dito sa, di ba, sa church. Pero kagaya ng narinig natin nung prayer meeting or yung midweek Bible study ng Wednesday, is hindi lang siya more about ministries for church. Yung ginagalawan natin, meron tayong outside of the word, like word. Even sa word, kahit na, halimbawa, hindi ka na-appreciate, hindi nakikita yung talents mo, hindi nakikita ng boss mo yung skills mo, tapos ang nakita yung tamad-tamad pa kasi close sila. Pero at the end of the day, natutunan ko sa Friday class na sa Judgment Day, mayroong presentation of the saints. With presentation of the saints, doon i-recognize ng Diyos yung mga hidden achievements mo na hindi mo inihayag sa larangan ng papuri sa Panginoon. So, halimbawa tayo na maaaring na-discourage tayo dahil hindi ka na-appreciate, hindi ka na-recognize sa ginagawa mo. So, one point of encouragement sa mga Christian is merong waiting sa langit na merong recognition of the saints or presentation of the saints. Wherein, doon ka bibigyan ng mga rewards because of your done. Even in work, or yan, hindi lang sa ministry. Sa lawa, naging matapat ka sa pangalan ng Panginoon sa trabaho, recognize mo hindi lang naman siya dito, more on church. And then, minsan, baka kasi nag-i-endure tayo, church levels. Kasi, yung mga way of mga spiritual things, such as devotion, church, prayer, lahat po yan is maaaring malagay sa danger of legalism. Na kaya po yan ginagawa because of maaaring meron kang exchange deal sa Panginoon dahil nag-church ako para pagpalain ako. Para bang nakikipag-transaction tayo sa Panginoon na, nag-church naman ako, bakit di mo ako pinagpapal? Nag-church ako, bakit sa pa rin binibigay sa akin? Nag-church ako, bakit hindi mo ako pinagyayaman? O kaya naman, nagpagay naman ako doon, Panginoon. O kaya naman, nagdi-devotion naman ako. Bakit ganito pa rin? So, kasi nga, baka naulit na tayo sa legalism. At yung legalism is courting God's favor. You are courting God's favor na gusto mo, ligawan mo yung Panginoon sa pamamagitan ng ganito para makuha mo yung favor niya. At baka doon, napupul tayo sa sin of faint-heartedness na hindi na pala i-Diyos yung ginagawa mo. Kung hindi, meron ka talagang ibang intention. Kaya, ang pinaka-conclusion ko lang dito is, halimbawa tayo, nakakaranas tayo ng mga suffering, and then, di mo na kaya major kasi nga, exceeding of your limitation na siya. Ang mapapayo ko lang is, go to Christian counseling, seek an advice, practice asking for help or advice. Hindi naman kahit sa lahat. Mga taong trusted mo, mga taong na pwede mong pagtingin ng tulong. Kasi minsan, nag-enjoy tayo sa sarili natin. Tapos yun yung sabi mo, self-pity na. Dahil, ano ba naman, wala nang nakakatulong sa akin, wala nang nakakaintindi sa akin. Baka kaya walang nakakaintindi is, or kung bakit wala din nag-upload sa'yo na pinapakita ko na nga sa kanila na ganito yung itsura pa na nga po pumasok sa church. Di ba nila yun nararamdaman? Minsan may ganun na self-pity na kita mo naman nagmumukot na nga po dito kasi di ba nila nararamdaman? Yung dapat sila nag-upload sa akin. They practice asking for help or advice sa mga alam ng taong nakakatulong sa'yo. Dahil sila mismo, maaaring sabi nga natin, maaaring nasa church sila.
Pero sila din yung makakabili sa'yo ng pagkapaliwanag na, hey, baka mali na yung way of thinking mo, baka nag-enjoy ka sa maling bagay, nag-enjoy ka sa ibang bagay. Sila yung makakatulong sa'yo para paliwanagin yung isip lang natin. Makatulong sa'yo para bumalik ulit yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen. So I appreciate yung legalism kasi ang issue sa legalism is these are people who loves God's laws higher than the lawgiver. So mas mas gusto nila yung batas ng Diyos kaysa sa Diyos mismo. Kaya when that happens is sinasaway nila yung ibang Christian na hindi nila kagaya, o ayun na nga, binabalandra nila sa harap ng Diyos yung kanilang obedience para singilin yung Diyos na dapat may ibigay ka sa akin because I did this, I did that. So, that's something that we should be beware of. Kasi baka nahuhulog tayo sa legalism na we do this just to earn God's favor. Well, that's not how Christianity works. Kaya, ayun. So, ang dulo pa rin, trust God's providence. Kasi baka ma-disappoint ka pagka pinipilit natin yung mga gusto natin, pero may iba palang plano yung Diyos sa atin. Ang Diyos naman ang nagbibigay sa atin ng open door kung alin yung papasukin natin. Kasi sometimes, yung hinihingi natin sa Kanya, hindi pala yun yung talagang gusto niya para sa atin. Kaya, ang prayer natin is, Lord, if there is something that you want me to do, or you want me to pursue, show me the way, or open the door for me, and help me enter in. Kasi, ang tawag dito, mahirap magbasa ng providence ng Diyos pag hindi rin tayo well-versed scriptures. Kaya, importante talaga yung mga memory verse sa atin. Alam natin kung saan hahanapin sa Biblia ang isang particular issue o isang bagay na may kinalaman sa situations that we are in. Kaya thank you very much, Brother Mori, sa insightful na additions. One last question, insight, testimony. Wala? Okay, let's have a break.